Ipinapanalangin po natin na maibalik po natin yung ating live streaming dahil po meron tayong mga ilang mga kapatid na nasa ibang bansa na nag-request sana kung maibabalik yung ating live streaming dahil ang sabi po nila sa halip po na marinig po namin yung preaching every Sunday mula sa Sirat Christian Church ay nagpupunta kami sa ibang mga channel para kami ay makapanood ng live. So ipanalangin natin na maibalik po natin yung ating live streaming. Kailangan namin ng sponsor para sa load at least mga 5 to 8 gigabyte every week. No, susubukan natin na may set up yung ating mga equipment for a better live streaming. So ipanalangin po natin na mayroong makapag-sponsor because as we already know mga kapatid regarding doon sa mga operational expenses ng church, talagang tayo po ay negative. No? So kung kayo po ay mayroong puso sa ganitong gawain, anuman po ang inyong status sa buhay, no, hindi po yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung pusong willing na magbigay sa kaya. So as if it is a kind of calling na ang Diyos naghahanap siya, nagtutulong sa ministry, ang sagot is, sabihin ba natin, Panginoon, nandito ako. Gamitin niyo ako. Okay? At sa katotohanan, sobrang mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen? No, magsabi nga po ng malakas na amen yung mga sobrang mahal na Diyos. Amen. Okay? So tayo po ay sobrang mahal ng Diyos at hindi natin maitatanggi yung katotohanan iyan. And this morning, mga kapatid, nais kong pag-usapan natin itong mensahe na aking inihanda at pinamagatan natin siyang ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Okay? Ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Medyo mahaba-haba ito, pero nais kong buksan po ninyo yung mga Bible ninyo sa Roma chapter 3. Roma chapter 3. Tinan natin sa talata siyam hanggang 20. Kaya medyo mahaba-haba po siya. At susubukan kong matapos siya ngayong araw. No? Roma chapter 3, verses 9 hanggang verse 20. Ipanalangin natin na bago mag 10:45, tapos na ako para sakto isang oras. Okay? Roma chapter 3, verse 9 hanggang verse 20. Ito ang sabi ng Biblia. Ano ngayon? Ang kalagayan ba natin mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Ang sagot ni Pablo, hindi. Tulad nga ng aming napatunayan, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sa verse 13, ang sabi niya, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang, panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasakit nito upang walang maidadahilan ang sinuman at dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong napapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya'y
nagkasala. Ang talatang ating binasa ay nagpapatunay na walang taong nakakahigit sa iba. Walang taong nakakahigit sa iba. Kung inyo pong binabasa ang bahagi ng Roma, and I hope you were able to read this part of the scripture regarding doon sa mga everyday chapters na sinasend po natin sa ating group chat, kung inyo pong nabasa ang bahagi ito ng Roma, kung nabasa ninyo mula sa chapter 1, and then nabasa ninyo mula sa chapter 2, at yung portion ng chapter 3 bago umabot doon sa talata 9, mapapansin natin na mayroong konting transition na nangyari dito. Okay? Mayroong kaunting transition dito sa verse 9 and verse 10. Kasi mapapansin po natin, dito sa verse 10, ang sabi niya, ayon sa nasusulat. Okay? So, napansin po ninyo yung very short phrase or parirala doon sa verse 10 at ang sabi niya, ayon sa nasusulat. At yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na ayon sa nasusulat, ito po ay nakapatungkol sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan sa lumang tipan. And then, from verse 10 down to verse 18, from verse 10 hanggang verse 18, ito po ay mga talata, mga pangungusap, mga parirala na kinuha ni Apostol Pablo sa lumang tipan. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 10 na ayon sa nasulat, mula doon sa verse 10 hanggang verse 18, ang lahat ng mga sasabihin niya iyon ay nanggaling sa mga pangungusap ng Panginoon mula sa lumang tipan. Ganoon natin ginagawa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ganoon din po ang ginawa ng mga apostol habang isinusulat at ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. They are always quoting sa kung ano ang sinasabi ng Diyos mula sa lumang tipan. So ating titingnan, imayin natin isa-isa itong mga napakahalagang bahagi ng ating mensahe sa umagang ito. And nung isulat ni Apostol Pablo yung Romans chapter 3 verse 10 hanggang verse 18, doon alam natin na sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scripture is God-breathed. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero dito sa particular portion ng Roma chapter 3, verses 10 hanggang verse 18, as if ang Diyos ang nagsasalita, ang Diyos ang nagpo-proclaim, ang Diyos ang nagpapakilala patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. So as if God is proclaiming kung ano ang kasalanan ng tao. Bakit po mga kapatid? Bakit napakahalaga? Dito sa portion ng scripture na ito na binasa po natin, na sinasabi ni Apostol Pablo na ayon sa nasusulat. Pinapatibay niya ang katotohanan na ang tao ay tunay na makasalanan ayon sa pahayag ng Diyos. Okay? Pinapatunayan ni Apostol Pablo, ayon sa kanyang sulat, na ang Diyos mismo ang nagpapahayag patungkol sa kasalanan ng tao. Alam niyo po mga kapatid, baka meron tayong mga tao na makausap na ang tao ay hindi na malikas na makasalanan. And they will argue with that. Kung ating babalakasin ang nangyari sa kasaysayan, baka merong mga tao na magsasabi na merong mga tao na pumatay na maraming mga tao at hindi dahilan doon ay ang kanyang pagiging makasalanan. It is sort of something, psychological disorder or whatever. People will argue based sa kung ano ang nangyari sa kasaysayan upang pasubalian, okay, ipawalang saysay ang katotohanan na ang tao ay makasalanan. Pero hindi natin pwedeng kontrahin yung argument na ang Diyos mismo ang nagsasabi na ang tao
ay makasalanan. Tama po ba? Hindi natin pwedeng kontrahin yung argument na ang Diyos mismo ang nagsasabi na ang Diyos ay makasalanan. So, itong mababasa natin sa Romans chapter 3, verse 10 hanggang verse 18 ay presentation ni Apostol Pablo regarding sa sinasabi ng Diyos kung gaano ka makasalanan ang tao. Sinamarize dito ni Apostol Pablo kung ano ang tunay na kalagayan ng tao ayon sa kapahayagan ng Diyos. Now, this morning, brothers and sisters in Christ, tayong lahat, imagine natin tayong lahat ay nasa courtroom. Lahat tayo sa umagang ito ay nililitis. Tayo ay offenders. At tayo ay nililitis. Okay, imagine natin yung sarili natin na tayo ay nasa harapan ng hukuman, mayroong trial na nangyayari, at tayo mismo yung mga tao na nililitis sa harapan ng Diyos. Pwede ba natin gawin yan? Habang umiikot yung mensahe natin, habang ipinapahayag natin, huwag natin iwawag sa isipan natin na tayo mismo yung defendant. Okay, tayo mismo ang nililitis. Okay, so tingnan natin, simulan natin. Una, tingnan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa bahagi ng pagharap sa hukuman. So ngayon, tayo ay haharap sa hukuman. Yun ang senaryo. Tayo ay nasa hukuman, tayo ay nasa trial court, at tayo ngayon ay haharap sa hukuman. Okay, tingnan natin, verse 9 ng Roma chapter 3. Ito ang sabi niya, ano ngayon? Ang kalagayan ba ng mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Okay? Ang sabi po sa English, what then? Okay, ito sabi sa English, what then? Now, pahigan niyo po maayos. Are we better than they? Ginamit yung pronoun na we sa English. Are we better than they? Ang sabi niya Apostol Pablo, not at all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Okay? So mapapansin natin, ang tanong ni Apostol Pablo, tayo ba ay nakahihigit or nakalalamang sa kanila? Inasabi niya sa verse 9 sa English. Okay? Sabi niya, tayo ba ay nakalalamang sa mga Hudyo at saka sa mga Hentil? Okay, napakahalaga na tingnan natin yan sa English kasi medyo merong discrepancy na mapapansin natin sa MBB, sa Magandang Balita Translation. That's why nagre-reference tayo sa ibang mga trusted translation ng mga translated Bible. So, ang tanong kasi dito ngayon, paano natin maiintindihan, paano natin maunawaan ang sitwasyon? Doon sa Romans chapter 1, maalala po natin kung inyong nabasa na po ang Book of Romans, sinasabi doon ni Apostol Pablo at ipinapakilala niya na ang mga Hentil ay walang kinikilalang kautusan. Tama? So, nabasa niyo po yung Romans chapter 1. Sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nakapailalim sa kautusan ang mga Hentil. Pero, hindi nangangahulugan na sila ay walang pananagutan sa Diyos. Okay? Sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga Hentil, wala sila sa ilalim ng kautusan, pero hindi nangangahulugan na sila ay walang pananagutan sa Diyos dahil ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng sansinukob ay mayroong pananagutan sa Diyos at dahil sila ay makasalanan, it means they are guilty before God. Tayo lahat ay guilty sa harapan ng Diyos. Okay? Sino po dito kapag nakagawa siya ng kasalanan, nakakaramdam siya ng guilt? Nararamdaman niyo po ba yan? Kapag nakapagsinungaling ka, meron kang guilt. Kapag meron kang tinatago sa asawa mo, meron kang guilt. Kapag nakapandaya ka sa school, meron kang guilt.
Tanggap pa ba natin yan? O wala na pakialam. Gano'n po ba? Kapag meron ka nalabag na kautusan, hindi ka mapakali. No, meron ba bang ganyan? Nararamdaman po ba natin yan? Lahat tayo merong ganoon. And I hope so, no? Na lahat tayo meron tayong nararamdaman na guilt whenever we sin. Pero on the other hand, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, mga hentil na hindi pa kumikilala muna sa Diyos. Yun ang konteksto. Hentil muna sila na hindi pa kumikilala sa Diyos. So ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung mga hentil, kahit wala silang 10 utos na kinikilala, kapag nagkakasala sila, ibig sabihin, nangangahulugan sila diyon that they are still and also guilty before God. May pananagutan pa rin sila sa harapan ng Diyos. At yung mga Hudyo, sila yung pinagkatiwalaan ng kautusan ng Diyos at kinikilala nila yung 10 utos. So nangangahulugan na kapag nalalabag nila yung 10 utos, still, they are guilty before God. At alam po natin ang bunga ng kasalanan. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang argument sa Romans chapter 3, walang kapasidad ang tao para ayusin niya ang kanyang problema sa kasalanan. Kuha po ba natin? Walang kakayahan ang tao para ayusin niya ang kanyang problema sa kasalanan. So ito yung argument ni Apostol Pablo. Ano yung masasabi natin ngayon? Nangangahulugan ba na tayo ay mas nakahihigit sa kanila? Ang tanong, sino yung we? Sino yung tayo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Diba sabi niya, nangangahulugan ba na tayo ay mas nakakahigit sa mga Hudyo at sa mga Hentil? Kasi sa Romans chapter 1, pinresent niya yung mga Hudyo. Sa Romans chapter 2 and Romans chapter 3, pinresent niya yung mga Hentil sa Romans chapter 1. And Romans chapter 2 and chapter 3, pinresent niya yung mga Hudyo. Now, ano yung argument niya dito na tinutukoy niyang we? Sino yun? Sino yung we na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Okay? So, ang pinapatukulan ni Apostol Pablo na tayo or we sa kanyang argument sa Romans chapter 3 verse 9, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Tayo yon. So, iba yung presentation niya sa mga Hudyo, iba ang presentation niya sa mga Hentil, at iba ang presentation niya para sa mga Kristiyano. Sino ba ang mga Kristiyano? Sino ba yung binabanggit dito ni Apostol Pablo na tayo? Ito yung mga tao na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ito yung mga tao na kabilang sa pamilya ng Diyos. And imagine again, tayo ay nasa courtroom, nasa hukuman tayo, nililitis, at ang tanong sa iyo ni Apostol Pablo, ang tanong sa iyo ng Diyos, nangangahulugan ba na ikaw ay nakakahigit sa mga Hentil at saka sa mga Hudyo at sa mga tao na hindi sumasampalataya kay Jesus? Yun ang tanong. So ano yung may sasagot natin? Ang tanong sa atin, ikaw ba ay nakahihigit bilang mananampalataya? Ikaw ba ay nakahihigit bilang Kristiyano sa sino mang mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo? Para bang sinasabi dito ni Apostol Pablo na nangangahulugan ba na tayong mga sumasampalataya kay Kristo ay mas karapat-dapat? Meron ba tayong ganoong thinking na sasabihin natin, ako ay mas karapat-dapat kaysa sa iba? Dahil ako ay Kristiyano, dahil ako ay anak ng Diyos. Mas nakakahigit ba tayo doon sa mga taong mapapahamak sa impyerno? Kaiba ba tayo sa kanila? Mas special ba tayo kaysa sa kanila? Yung kasi yung tinatanong dito ni Apostol Pablo, at malinaw ang sagot ni Apostol Pablo. Tama ba? Malinaw ang sagot ni Apostol Pablo. Now,
Kunin niyo yung mga Bible na nasa harapan ninyo, sa mga tabi ninyo, at buksan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma. Makikita natin yung kasagutan niya. Anong sinasabi niya dito? Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga Hentil? Ang sagot ni Apostol Pablo, hindi. Not at all. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo nakakahigit sa kanila. We are not better than them. Hindi tayo nakakahigit sa kanila because tayong lahat ay nahatulan katulad nila dahil tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. So nangangahulugan na tayo ay pantay-pantay lamang sa harapan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Na kahit tayo ay mananampalataya, for without Christ, we are not better than them. For without Christ, we are all under God's condemnation. Lahat tayo ay paparusahan ng Diyos. Without the Lord Jesus Christ. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kontrolado tayo ng kasalanan. At ang sinasabi lang ng Biblia, tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, paalala, hindi porket mas mabait ka sa ibang tao ay mas karapat-dapat ka na sa harapan ng Diyos. Hindi po ganun ang argument. Hindi porket mas masipag ka sa gawain ng Panginoon ay mas nakakahigit ka na sa ibang tao. Dahil lahat naman tayo ay pinag-ukulan ng biyaya ng Diyos. Lahat naman tayo ay pinag-ukulan ng biyaya ng Diyos. So somehow, hindi natin pwede sabihin na ako ay mas mabuti kesa sa iba. Hindi natin pwede sabihin na ako ay mas karapat-dapat. Hindi ko pwede sabihin na ako ay mas importante. Hindi natin pwede sabihin na ako ay mas katanggap-tanggap kesa sa iba. Because here in the context, at doon sa imagery ng Romans chapter 3, mapapansin natin na ang lahat ng tao ay nandoon sa courtroom. Lahat ay nililitis. At ang pagharap natin sa hukuman, ang lahat ng ebidensya na tayo ay makasalanan, kumpleto. Walang nawawalang ebidensya patungkol sa ating kasalanan. So sinasabi dito ni Apostol Pablo na kahit ikaw isang Kristyano, sumampalataya ka kay Kristo, hindi mo matatakasan yung realidad na ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Lahat tayo ay pantay-pantay. No? Maaaring sabihin mo, mas gwapo ka sa katabi mo. Pwede mong sabihin na mas maganda ka dyan sa katabi mo. Pwede mong sabihin na mas maapil ka dyan sa katabi mo. Pero hindi mo pwede sabihin na mas katanggap-tanggap ka kesa sa kanya sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay pantay-pantay. Because humanity is under sin. Okay? So tayo ngayon ay nakaharap sa hukuman. Ngayon, babasahan tayo ng sakdal. Ay, isa-isayin natin. Nakaharap tayo sa hukuman, and after natin humarap sa hukuman, babasahan tayo ng sakdal. Ano yung sakdal na sinasabi sa atin? Verse 10. Ayon sa nasusulat, again, kapag nabasa natin yung word na ayon sa nasusulat, as if God is speaking here. Ang Diyos mismo ang nagsasabi. Okay? So sabi niya, as it is written. Kasi yung word na as it is written, madalas yung gamitin sa New Testament as quotation, kinukot nila kung ano yung sinabi ng Panginoon sa lumang tipan. Naalala po ninyo sa ang ating Panginoon Jesucristo? Nung siya po ay tinutukso ni Satan. Anong sabi ni Satan? Hindi ba't nasusulat? Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi ba't nasusulat din naman? So they are both quoting kung ano ang sinasabi ng Panginoon. At every time na si Satan ginagamit niya yung word na as it is written, may kasamang pagbabaluktot. No? Binabaluktot niya yung sinasabi ng
Diyos. Parang nangyari doon sa doon sa Garden of Eden. Ano ang sabi niya? Talaga bang sinabi ng Diyos? Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, same phrase, ginamit niya, as it is written. So every time na ginagamit niya yung word na yun, binabaluktot niya yung pangungusap ng ating Panginoon. Minsan ganyan din naman tayo. May mga pagkakataon na kinukop natin ang scripture pero wala sa konteksto. Na gusto natin gamitin ang talata ng Panginoon para sumunod doon sa kagustuhan natin ipahayag. Hindi yung kapahayagan ng Diyos. Parang si Satan, ganun siya. Ginagamit niya ang kasulatan para ipahayag kung ano yung gusto niyang sabihin. Tinitwist niya yung truth. Kaya nga, ito yung laging paalala sa atin, hindi lahat na nagkukot ng Word of God ay nagsasabi ng totoo. No, kasi kaya nga mahalaga na lumalim ang pagkaunawa natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Because even Satan can quote yung sinasabi ng Biblia. Okay? So, ang sabi niya, it is written. It is something that is said sa Old Testament at nire-relay to give an emphasis dito sa mga pangungusap sa bagong tipan. Now, isa-isahin natin kung ano yung binabasang kahatulan dito. Okay, so, hatiin natin sa tatlo. Okay, una, doon sa pagbasa ng hatol dito, pag-usapan natin yung ating karakter. Okay? Number 1, pag-usapan natin yung ating karakter. Pangalawa, yung ating pangungusap. Pangatlo, yung ating conduct. Okay? Character, conversation, and our conduct. Ulitin ko. Character, conversation, and even yung ating conduct. O, tingnan natin ngayon. Basahin natin yung Romans chapter 3, verse 10. Sabi niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yung Romans chapter 3 ay nakuha po sa Psalms chapter 14. Ito ay direct quotation sa Psalms chapter 14. So, tingnan po natin yung sinasabi ng Bible. Psalms chapter 14. Okay? At mo sabi niya, Psalms chapter 14. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Walang sino man ang gumagawa ng kabutihan. Psalms chapter 14 yan. Ang sabi ng Romans chapter 3, walang matuwid, wala kahit isa. Kapag sabi natin matuwid, ibig sabihin mabuti. As simple as that. Ang tanong lang dito, ano yung ating pagkakaunawa doon sa mabuti? Kasi meron tayong tinatawag na human terms of good at saka divine terms of good. Ang tanong kasi dito, ganito. Ang itinuturing ba natin mabuti ay mabuti para sa Diyos? Yung kasi ang basihan. Tama? Naunawan po ba ninyo? Ang sinasabi ko, ang pagkaunawa ba natin sa mga bagay na mabuti, ay yun din ba yung definition ng Diyos patungkol sa mga bagay na mabuti? Tama? Ang sukatan na sinasabi ko, para masabi mong mabuti ang isang bagay, dapat ito, umaayon siya doon sa definition ng Diyos kung ano ang mabuti. Ngayon, ang sabi ng Diyos dito, walang matuwid, walang mabuti kahit isa. So, yung Romans chapter 3 verse 10 ay nagpapakilala sa atin kung paano maging matuwid at mabuti sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ito kasi yung argument. Maaaring sabihin sa iyo ng mga magulang mo, mabait ka. Pwede sabihin sa iyo ng kapwa mo, mabait ka. Pwede sabihin sa iyo ng teacher mo, mabuting tao ka. Hindi kasi iyon ang tanong. Ang tanong kasi ganito, sa harapan ba ng Diyos, mabuti ka? Kuha ba natin? Ang tanong kasi talaga,
Sinasabi ba ng Diyos, pinoproklama ba, o itinuturing ka bang mabuti ng Diyos? Kasi, totoo yan. Pwedeng merong mga tao na magsabing mabuti. Kahit nga naman pastor ninyo, pwede sabihin na mabuti kayo. Mga magulang ninyo, mga teacher ninyo, pwede na sabihin na mabuti kayo. Pero ang tanong kasi, sa harapan ba ng Diyos is mabuti ka? Kasi hindi naman natin may tatanggi na mabuti tayo in the human perspective. Tama? Sa pananaw ng tao, mabuti tayo. Hindi natin may tatanggi. Bakit? Kasi kapag inuutosan ka ng magulang mo, sumusunod ka. Kapag mayroong pinapagawa ang teacher mo, sumusunod ka. So humanly speaking, sa usapang mga tao, masabi natin na okay, sasabihin ng mga tao na mabuti ka. Pero pag-uusapan ay kung ano ang iniisip ng Diyos patungkol sa iyo, mabuti ka ba? Yun ang tunay na issue. Iyon ang tunay na tanong. At ang problema ganito. Pansinin natin, ito yung problema. Ipinahayag na ng Diyos noon pa man na ang tao hindi siya matuwid. Tama? So kahit gaano ka man kabuti, sa paningin ng tao, hindi mo may tatanggi yung realidad na sinasabi ng Diyos, hindi ka matuwid. May punto ba ako? Meron naman po siguro, no? Okay? Naunawaan natin ano yung nais sabihin dito ng Bible. Ngayon, dahil sinabi ng Diyos na walang matuwid, wala kahit isa, itinuturo ng Biblia kung paano tayo ngayon magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Itinuturo ng Bible kung paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi, kapatid, sa iyong sarili, walang dahilan para masiyahan ng Diyos sa iyo. Kung wala si Kristo sa puso mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, kung hindi namatay si Kristo para sa mga kasalanan mo, wala kang ibibigay na dahilan ng Diyos para ikatuwa ka niya. Sabi nga ng Psalms chapter 7, ang Diyos ay napupuot sa mga kasalanan araw-araw. And, ito pa po yun. Sa standard ng Diyos, walang makakaabot doon sa sinasabi nating katanggap-tanggap na kabutihan sa Kanya. Why? Totoo yung sinasabi ng mga tao, nobody is perfect. Nobody is perfect. And nobody can be holy sa kanyang sariling kakayahan. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi ni Jesus Christ, be perfect as your Father in heaven is perfect. Sabi niya, magpakabanal kayo katulad ng inyong Ama na nasa langit na siya ay banal. Okay? But, no one or nobody is perfect. Walang matuwid. Wala kahit isa ang sabi ng Bible. Okay? But once again, brothers and sisters in Christ, humanly speaking, okay, sa pananaw ng tao, pwede natin sabihin na si brother ganito ay mas mabuti kesa kay brother ganito. Humanly speaking. Si brother ganito, mas mabuti siya kesa kay brother na ganito. Yun ang reality. Humanly speaking. Okay? Sa human level natin, masabi natin na merong tao na mas mabuti kesa sa iba. Ang tawag ng mga theologian dyan ay bad, good. Okay? Gumagawa ka na mabuti pero masama ka pa din. Gumagawa ka na mabuti pero masama ka pa din. Okay? Gumagawa ka na mabuti pero makasalanan ka pa din. Okay? So young people, I will call your attention. Medyo malakas na yung boses nyo kaysa sa akin. Okay. So, yan natin. No? Naalala po ninyo doon sa panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, okay, ano sabi ng Diyos? Ang kasalanan ng tao ay umabot na sa sukdulan. Tama? At ang laman ng puso ng tao ay pawang kasamaan.
Ano yung dahilan kung bakit ang Diyos pinalubog niya sa baha ang buong mundo? Dahil ang tao, ang sabi niya, ay makasalanan at ang nilalaman ng kanyang puso ay makasalanan. Hindi po nangangahulugan na kapag sinabi natin ang tao ay makasalanan, hindi mahal na magulang ang kanyang anak. Hindi natin sinasabi na ang isang empleyado ay hindi gumagalang sa kanyang boss. Ang sinasabi nating problema dito, ang tao ay makasalanan, kaya anumang kabutihan ang kanyang gawin ay hindi magdudulot ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi natin, hindi pwedeng alisin ng kabutihan natin ang ating pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. There is no righteous, not even one, ang sabi ng Bible. Now, verse 11, Romans chapter 3, verse 11, look at this. Ang sabi ng una, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Basin natin yan. Sabi niya, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. There is no one who understands ang sabi ng English. Ito ay nakuha sa Psalms chapter 14 verse 2. Okay, tingnan natin kung saan yan na-quote. Psalms chapter 14 verse 2 at meron pa pong Psalms chapter 53 verse 3. Pero tingnan natin sa Psalms chapter 14 verse 2. Sabi niya, the Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. Sabi niya, ang Diyos daw ay tumingin mula sa langit sa mga anak ng tao upang tingnan niya kung merong nakaunawa, kung merong naghahanap sa Diyos. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang tao wala siyang perception sa mga bagay na banal. Hindi niya maunawaan kung ano yung kabutihan in its full perfection. Wala siyang pangunawa patungkol sa Diyos. Para maunawaan natin ng lubusan, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 2 verse 14. Okay, tingnan natin sa unang Korinto chapter 2 verse 14. Unang Korinto chapter 2 verse 14. Look at this, sabi niya, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. There is no one who understands God. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang isang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga bagay o kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. So maunawaan natin dito na isang taong binabahaginan natin ng magandang balita para maunawaan niya ang ating ipinapahayag ang mga bagay na espiritual, kinakailangan muna pagkalooban siya ng pag-unawa ng Holy Spirit. Now, in Romans chapter 8 verse 5, tingnan natin sa Romans chapter 8 verse 5. Romans chapter 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Anong kasunod sa verse 6? Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So mapapansin natin dyan kung ano ang buhay, kung ano ang kalagayan, kung ano yung sitwasyon ng isang taong hindi pinapanahanan ng Holy Spirit sa harapan ng Diyos. Hindi niya kaya maunawaan ang mga bagay na espiritual, hindi niya maunawaan yung mga ipinapahayag ng Diyos na kahit tayo ay sumigaw ng napakalakas,
Tulad na sinasabi ng Diyos kay Isaiah, mangaral ka sa mga tao na hindi kayang umunawa. Dahil sila ay binulag ng Diyos. Ang ibig sabihin niya, ang isang taong hindi na born again, siya ay ignorante, siya ay walang kamalayan, siya ay walang kaalaman patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng isang pastor, ignorance of a true understanding of His Word, but more hostility toward that of which he is ignorant. Alam ko mga kapatid, yung mga taong hindi pinapanahanan ng Holy Spirit, hindi lamang sila ignorante sa salita ng Diyos. Kinakalaban nila, tinutuya nila, hinahamak nila ang mga katotohanang galing sa Diyos. May narinig na ba kayong tao na binabahaginan mo ng salita ng Diyos, sasabihin, gawa lamang ng tao ang mga bagay na yan? Meron kayong binabahagi na ng salita ng Diyos, sasabihin nila, walang Diyos. Meron kayong binabahagi ng tao, sasabihin nila, kung totoo ang Diyos, bakit ganito ang ginagawa niya, bakit pinapabayaan niya ang mga tao? Why? Bakit ganoon mag-respond yung mga tao? Because they are ignorant of the Word of God at wala silang pakialam sa katotohanan. Kaya huwag kayong magtaka. Diba? Huwag kayong magtaka mga kapatid kung bakit kahit tapat kang nangangaral ng salita ng Diyos, hindi tumatanggap ng katotohanan yung mga tao binabahagi nila because they are ignorant of this. Wala silang pakialam sa mga bagay na spiritual. At sa mga young people, pinapaalala ko, tulad ng pinag-aralan natin, ang resulta ng pangangaral ng magandang balita ay wala sa ating kamay. Tayo ay tinawag upang maging tapat na tagapangaral ng kaligtasan. Okay? But once again, kung tapat kang nangangaral ng magandang balita, hindi pwedeng walang hahamak sa mga katotohanang ipinapangaral. Why? Kasi, ang sabi ni God sa kanyang mga salita sa Romans chapter 3, walang nakakaunawa sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Yan ang reality na binabanggit ng Bible regarding sa ating ipinapangaral. Dagdagan natin. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 18. Look at this. Romans chapter 1 verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan ng kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kahit wala na silang may dadahilan pa, hindi nila pinarangalan bilang Diyos, nilapastangan. Hindi, kahit na kilala nila ang Diyos, ay hindi na pinarangalan bilang Diyos, nilapastangan ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalawalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga kalarawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Even the atheists cannot ignore the reality that there is a God. Na hindi na may tatanggi na mayroong Diyos, mayroong supreme being. But the problem, hindi na pinaparangalan ang Diyos sa kung sino ang Diyos ni pinasasalamatan man, ang sabi ng Biblia. So in short, ang tao, the more na lumalayo siya sa katotohanan ng Diyos, mas lalong nagiging mas matindi ang kaniyang kasalanan. Ang kaniyang paghamak sa Diyos. Now, ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 18, Efeso chapter 4 verse 18. Ito sabi ni Apostol Pablo, at wala silang pangunawa
Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So, mapapansin natin, no? Mapapansin natin dito kung ano ang naidudulot ng isang buhay na malayo sa Diyos, nilalampastangan ng salita ng Diyos, nire-reject ang salita ng Diyos, mas lalong nagiging masama ang tao habang tinatanggihan niya ang salita ng Diyos. Mas lalong lumalala ang tao. Kapag hindi niya naunawaan ang mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. Now, ang sabi ng Romans chapter 3, verse 11 kanina, walang naghahanap sa Diyos. Dahil sila ay makasalanan, sila ay masama, ang sabi ng Biblia, walang naghahanap sa Diyos. Tama, Pastor. Hindi ba meron tayong mababasa sa Bible, lalo na sa Matthew chapter 7, na ang sino mang humahanap ay makakasumpong? And in the book of Isaiah, seek while you may find, ang sabi ng Diyos. Ang tanong, kanino binabanggit ng Diyos yung ganoong mga pangusap? And even sa Hebrews chapter 11, God is the rewarder of those who diligently seek Him. Tama? Ang Diyos ang nagbibigay pabuya sa mga taong matyagang naghahanap sa Kanya. Paano nangyari na sa ibang verses, sinasabi ng Panginoon na dapat siyang hanapin, pero dito sa Romans chapter 3, ang sabi niya, walang naghahanap sa Kanya. The answer is very simple. Ang taong makasalanan, hindi niya hinahanap ang Diyos. Ang taong makasalanan, hindi niya hinahanap ang Diyos. Meron ba dito bigla na lang sumulpot sa church na walang kadahilanan? Hindi pwedeng gano'n. Nasasabihin mo, gusto ko lang po mag-church. Diyan. Hinahanap ko ang Diyos. Hindi pwede. Ang argument, kaya ka naghahanap sa Diyos kasi hinanap ka niya. And as a Christian, we are seeking God. Pero sa taong walang pananampalataya kay Kristo, hindi niya kayang hanapin ng Diyos. Naalala niyo yung nawawalang tupa? Sino naghanap sa kanya nung naligaw siya? Ang Diyos, ang ating Panginoon Yesu Kristo. Bakit? Hindi niya kayang bumalik mag-isa. Right? So ang isang taong walang pagkakilala sa Diyos, hindi siya makasumpong ng mga bagay patungkol sa Diyos, malibang hanapin muna siya ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin na, kaya po ako nandito kasi natagpuan ko ang Diyos. Hindi. Hindi pwede. Kaya ka nandito kasi kinatagpo ka muna ng Diyos. And the reason why you are seeking God, because in the first place, siya muna ang humanap sa iyo. Natagpuan ka muna ng Diyos. Kuha natin, kaya hindi mo pwede pang ipagmalaki. Nandito ako kasi nahanap ko ang Diyos. Hindi po. E malinaw ang sabi ng Bible, ang taong makasalanan, hindi niya hinahanap ang Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, siya ang naghahanap sa mga makasalanan. And in John chapter 6 verse 44, ano sabi? Hindi makakalapit ang isang tao malibang dalhin siya ng Diyos Ama sa kanya. Yun ang reality. Okay? That's why ang tawag natin doon, grace. Biyaya. Kagandahang loob ng Panginoon. At mapapansin natin sa Romans chapter 1 na binasa natin kanina, ang mga tao, hindi nila pinarangalan ang Diyos sa kung sino siya at hindi man lamang siya pinasalamatan. Nagdilim yung kanilang isipan. Yung kanilang mga puso. Ano yung kagustuhan? Mga bagay na pawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sila ay sumamba hindi sa manlilika, kundi sinamba nila yung mga nilikha ng Diyos. Ang tawag natin doon is reprobate. So itong mga taong ito, they do not know God. I mean, wala silang kaalaman patungkol sa Diyos na magdudulot ng kaligtasan sa kanila. In the book of James, anong sabi ni Santiago?
Sinasabi mo ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, magaling. Maging ang demonyo man ay sumasampalatayang mayroong Diyos, nangangatal at nanginginig pa. Though they have the knowledge about God, yung kaalaman nila patungkol sa Diyos ay hindi sapat upang magdulot sa kanila ng kaligtasan. Okay? Maraming mga tao dito lang sa Pilipinas, alam nila mayroong Diyos. Kilala nila kung sino ang Diyos. Pero yung kaalaman nila patungkol sa Diyos, narito sa ulo nila pero hindi bumago ng puso nila. So that's the difference. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na marami kong alam tungkol sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na marami akong alam tungkol sa Diyos. Ang tanong kasi ganito, yung nalalaman mo ba patungkol sa Diyos nagdulot ng tunay na kaligtasan sa iyo? Maraming ganon. Di ba? Ang dami natin napapanood sa YouTube, sa Facebook. Di ba? Kahit hindi magbuklat ng Biblia, kaya i-quote yung mga verses. Pero nangangahulugan ba na kahit marami silang alam ng mga verses, ay ligtas na sila? Hindi rin. See, even the demons, ang sabi ng Bible, alam nila ang patungkol sa Diyos. And in reality, mas marami pang alam ang mga demonyo sa atin patungkol sa Diyos kasi sila, nakasama nila, nakapiling nila ang Diyos. Pero yung kaalaman nila patungkol sa Diyos, hindi naging sapat upang sila ay maligtas. So, we are in the courtroom. Ano ang kalagayan natin ngayon? Nililitis tayo. Ang lahat ng mga ebidensya ng ating pagiging makasalanan, nakaharap sa atin. Sasabihin ba natin, I am better than anyone else here? Hindi pwede. We are all under God's grace. At tayo lahat na nandirito, kaya tayo nandirito, at kung ikaw ay ligtas man, ang dahilan kung bakit ka nandirito kasi hinanap ka ng Diyos. Hinanap ka ng Diyos. Yan ang sinasabi sa John chapter 6. Walang makakalapit sa anak, malibang dalhin siya ng ama sa kanya. Kaya nga, pansinin ninyo, no? Yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, yung mga taong hindi naman talaga ligtas, no? Hindi sentro ng buhay nila ang Diyos. No? Hindi sentro ng buhay nila ang Diyos. Okay? Ibig sabihin, wala sa bokabularyo nila na parangalan at luwalhatiin ang Diyos. Pero ako napanood sa Facebook, ano ang sinasabi ng mga Kristiyano na kapag meron kang tagumpay, all glory to God. Ano ang sinasabi ng mga Kristiyano na kapag ikaw nagtagumpay, nagkaroon ka ng kayamanan, sa Diyos, lahat, galing ang mga bagay ito. Sasabihin na hindi, effort ko to. Kasi magaling ako. Yan ang kaisipan ng mga tao hindi sumasampalataya sa Diyos. Wala sa vocabulary nila na pasalamatan ang Diyos sa mga pagpapalang tinatanggap nila. Wala sa vocabulary nila na parangalan ang Diyos at kilalanin ang Diyos sa mga pagpapalang tinatanggap nila. At wala sa focus ng buhay nila ang Diyos. Yun ang kalagayan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Okay? So, yun ay hamon para sa atin bilang mga Kristiyano. Na sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin, parangalan at pasalamatan natin ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni David sa Psalms chapter 16, verse 8. Psalms chapter 16, verse 8. Kuhanin natin yung mga Bible natin, buksan natin. Psalms chapter 16, verse 8 and verse 9. Ito sabi ni David, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. Grabe si David, no? Sabi niya sa Diyos, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak mula sa kuko. Or I'm sorry, nasa chapter 17 pala ako. No? Okay, sorry. My bad. Okay, chapter 16, verse 8. Alam kong kasama ko siya sa tuwinan. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Verse 9. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak,
hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Yan ang motto ng isang Kristiyano na kumikilala sa Diyos. Kinikilala niya na siya ay dapat magdiwang sa puso't diwa na mayroong kagalakan. Why? Kasi ina-acknowledge niya yung mga bagay na nanggaling sa Diyos. Niluluwalhati niya ang Panginoon. Ino-honor niya ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na meron siya. So mapapansin natin dito si David, sa kanyang son, sabi niya, ang focus ng aking buhay, walang iba kundi ang Diyos. So bilang mga Kristiyano, ito yung binago ng Panginoon sa buhay natin. We are always seeking on how we glorify God in everything. Ano, isang tunay na Kristiyano, bagamat lagi kong sinasabi ito, lagi niyang ibinibigay ang araw ng linggo para luwalhatiin ng Panginoon. Para parangalan ang Panginoon. Hindi ko sinasabing mula linggo hanggang Sabado, hindi niyo pararangalan ang Diyos. Pero bahagi ng pagpaparangal ninyo sa Diyos, isinasaalang-alang ninyo ang araw ng linggo bilang sama-samang pagpupuri ng mga tinawag ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay upang parangalan siya. Upang parangalan siya. At iyon ay bunga ng isang pusong hinanap at binago ng Diyos. Now, tingnan niyo yung Psalms chapter 14, verse 12. I'm sorry, Psalms chapter 14, balikan natin verse 1. Psalms chapter 14. No, ito ay kaugnay ng Romans chapter 3, verse 12. At dito ako magtatapos. Psalms chapter 14, sabi niya, wala namang Diyos. Diba? Ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, silang lahat ay masama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. Verse 2, nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sa katauhay kaniyang sinisiyasat, tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba, silang lahat ay naligaw ng landas, at naging masama silang lahat, walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, wala nga, wala. Now, ito ay connected sa Romans chapter 3 verse 12 na binabasa natin kanina. Anong sabi dyan ng Bible? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Totoo? Kahit nga naman yung kriminal gumagawa ng mabuti. So, ibig sabihin, mali ang Bible? Hindi po. Ang sabi ng Bible, sa pamantayan ng Diyos, ang ginagawa mabuti ng isang taong mabuti, o yung taong gumagawa ng mabuti kahit na siya ay kriminal, hindi pa rin yung kabutihan sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi na Isaiah, ang kabutihan ginagawa natin ay parang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kuha natin yung tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Lahat daw, sabi niya, lumiko ng landas. Nagsilakad doon sa landas na gusto nilang tahakin. Wala silang interes patungkol sa Diyos. Hindi lamang iyon. Nadala sila ng kanilang sariling pagnanasa, palayo sa katotohanan, palayo sa kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Yung word na lumayo, ito yung parang isang sundalong naduwag sa gitna ng labanan. Kumaripas ng takbo. Ganun siya. Ganun yung kalagayan natin. Kumaripas tayong takbo papalayo sa Diyos, sa palayo sa katotohanan. Yun yung kalagayan natin dito. So, kapatid, ang tanong, as I end this preaching, itutuloy natin next Sunday. Nasa harapan tayo ng hukuman ngayon ng Diyos. Ang lahat ng presentation patungkol sa kasalanan mo, matibay na. Ang tanong, may ligtas ka ba? May ligtas ka ba? Sa isang kriminal na nasa loob ng courtroom, nililiti siya. Matibay ang ebidensya tungkol sa kanya. Diba? Meron tayong kasama dito, nag-aaral ng criminology. Diba? Kapag matibay na ang ebidensya laban sa iyo, may ligtas ka pa ba? Wala na. Matik na. Kapag binasahan ka ng hatol, ang sentensya mo, depende na sa hukom. Kasi matibay ang ebidensya. Tayo,
Hahatulan tayo ngayon ng Diyos. Matibay lahat ng ebidensya laban sa atin. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Lahat ng ebidensya na ikaw ay makasalanan, matibay, nandoon, presented na sa judge. Ano kaya yung verdict ng judge? You are guilty beyond reasonable doubt. Okay? Sa pananaw ng tao, ang sintensya habang buhay ng pagkakulong. Tayong mga tao, kung hahatulan tayo ng Diyos, saan tayo makukulong? Impyerno? Dagatang apoy. Wala nang pardon doon. Kapag napunta ka na doon. Pero ang magandang balita, nung sentensyahan ka ng Diyos, ikaw ay makasalanan, hindi doon natapos ang kwento. Merong pardon. Ang pardon, nangyari siya 2,000 taon na nakakaraan doon sa krus ng Kalbaryo, na ikaw, isang makasalanan, ang lahat ng ebidensya laban sa kasalanan mo, matibay, at ang lahat ng ebidensya iyon, at ang lahat ng parusa ng iyong kasalanan, ibinigay doon sa pambayad ng kasalanan, 2,000 taon na nakakaraan, ang pangalan ay si Jesus. So, ano nangyari? Makasalanan ka, ang mga kasalanan mo, inilipat kay Jesus. Siya ang nagdusa dahil sa iyong mga kasalanan at yung kabutihan ni Jesus. Ano nangyari? Inilipat ngayon sa iyo. At dahil sa kabutihan ni Jesus na nasa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya, yung hukom na nakaupo doon, every time na tinitingnan ka, sabi niya, nakikita ko ang kabutihan ni Kristo sa mga taong ito. Anong ginawa niya? Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, hindi ka na mapaparusahan doon sa impyerno. Kapag namatay ka, dadalhin ka diretso sa langit. Sino dahilan? Si Kristo. Dahil sa iyo. Ngayon, ang tanong, naunawaan mo ang bigat ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos? Matibay ang ebidensya laban sa iyo? Sa kabila ng mabigat na ebidensya laban sa iyo, merong na parusahan para sa iyo. In between of life and death, habang hinihintay mo yung maluwalhating karanasan kasama ang Diyos, anong gagawin mo dito? Katulad ka ba ng mga taong walang pakialam sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi luluwalhatiin at pararangalan ng Diyos? Ang sabi ng isang quotation ng isang pastor, ang isang taong tunay na tumanggap ng kabutihan ng Diyos, ang isang taong tunay na tumanggap ng pagliligtas ng Diyos, hindi mo na siya kailangang utusan para siya ay maglingkod, kusa siya maglilingkod. Bakit? Kasi yung binhi ng banal na Diyos ay inilagay sa kanyang puso at yung binhi na iyon ang nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin bilang tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Ang paglilingkod natin ay hindi magdaragdag sa ating kaligtasan. Pero yung paglilingkod natin, nagdaragdag ng ating korona doon sa kalangitan. Sa buhay na meron tayo, lagi natin isipin na tayo ay tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang biyaya lang. So dahil sa biyaya ng Diyos, we are here to serve Him. Kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa naunawa kung gaano kalala ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos, panahon na. Para harapin mo ang katotohanan na ikaw ay lubhang makasalanan sa harapan niya upang ikaw ay tumanggap ng kapatawaran. Tayong lahat ay manalangin. Salamat o Diyos sa inyong kagandahang loob at kabutihan sa amin. O Diyos, pinaparangalan ka namin, dinadakila sa umagang ito. Salamat po o Diyos sa mga paalala na binigay ninyo that apart from Christ, kaming lahat o Diyos ay uupo sa trial court. Kami po o Diyos ay hahatulan at ang verdict sa amin, mapaparusahan kami sa impyerno. Ngunit salamat o Diyos dahil sa inyong biyaya, kami po ay pinatawad sa pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Panginoon Diyos, tulad nawa ni Isaiah, ang buhay po namin ay iukol po namin sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat o Diyos. Lahat ng papuri sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.